Maupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi po, Father. Anong gandang pagmasdan na sa pagdiriwang ng ilaw ng tahanan, sa pagdiriwang natin ng birthday ng ating nanay, ang mga anak ay nagkakatipon hindi lamang upang magdasal, kundi nagkakatipon upang siya'y parangalan. Tunay nga na dito sa Peña, ang mahal na ina, itinatangi ng ating puso, bahagi ng ating pananampalataya. Ngayon ay nagkakatipon tayo upang ipagdiwang ang kaarawan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria. Karaniwan kapag pista ng isang santo, inaalala natin ang araw ng kanilang pagpanaw sa ibabaw ng mundo. At sa kanilang pagpanaw sa mundo, ito ang kanilang pagsilang sa langit. Ngunit kakaiba sa ating mahal na Birhen, kasama niya rito si San Juan Bautista at ang Panginoong Jesus. Ipinagdiriwang natin ang kanilang pagsilang, ang kapanganakan nila dito sa mundo. Bakit? Dahil mula pa sa kanilang pagsilang, si Maria na ay tanda na ng pag-asa. Kaya alam nyo, kung ating titingnan, kailan po ba nagsisimula ang panahon ng Adviento? Ang Adviento, panahon ng paghihintay bago magpasko. Pero kung si Maria ay ang larawan ng pag-asa at sa pamamagitan ng pagsilang ng mahal na Birhen, nagkaroon ng katuparan ang sinabi ng Diyos kay Propeta Isaías, ibig sabihin, ang Adviento, hindi lamang yung 4 na linggo bago magpasko, kundi nagsimula ang Adviento, ang paghihintay ng isilang ang mahal na Birhen sa ibabaw ng mundo. Bakit? Siya po ang bukang liwayway na nagbabadya ng pagsikat ng araw. Siya ang tala na nagsasabing paparating na ang araw ng pagsilang ng manunubos, ang Emmanuel, ang Panginoong Jesus. Isipin po natin, sa isang pamilya, kapag may bagong sinasanggol, lahat masaya. Dahil ang sanggol ay tanda ng bagong simula. Ang sanggol na isinilang ay biyaya at pag-asa. Ganito rin po ang siyang nangyari sa kapanganakan ng mahal na Birhen. Ngunit hindi lamang para sa isang pamilya o tahanan, kundi para sa buong sanlibutan. Ipinakita sa Ebanghelyo si Maria ay bunga ng mahabang kasaysayan ng pangako ng Diyos. Bilang isang simpleng dalaga mula sa Nazaret, siya ay pinili upang maging ina ng ating mananakop. Kaya nga po, yung kanyang oo sa plano ng Diyos ay nagbukas ng pinto sa pagsilang ng ating tagapagligtas. Kaya ngayon tayo nagdiriwang ng kanyang kaarawan at si Maria bilang larawan ng pag-asa at katuparan ng pagdating ng Diyos, ano ang siyang dapat nating matutuhan? Ano ang siyang dapat nating maging bahagi ng pagninilay? Una, may plano ang Diyos sa bawat isa. At katulad po ng mahal na Birhen, hindi po aksidente ang ating buhay. Tayo ay sinilang na may misyon. Sabi po ni Mark Twain, isang American poet, there are 2 important days in one's life. Dalawa daw po yung mahalagang araw sa buhay ng bawat tao. Una, ang araw ng kanyang kapanganakan. The first important day is the day when we were born. At ang pangalawang mahalagang araw sa ating buhay is the day when we know the reason why. Dalawa ang mahalagang araw nung tayo isinilang sa mundo at pangalawa, nung malaman natin ang ating misyon sa ibabaw ng mundo. Mga minamahal ko mga parokyano, siguro dahil birthday naman ng mahal na Birhen, pwede nang pagnilayan ito mamayang gabi bago kayo matulog. Ano bang mission ko sa buhay? Alam ninyo galing po kami ng kasama natin mga iba't ibang mga parishioners, staff, miyembro ng iba't organization sa PGH. Alam nyo, kalunos-lunos po yung mga bata.
bata pa lang, nakaranas ng cancer. May bata po doon, ang liit-liit, may liver cancer. Alam nyo, nung mga una, kinakamusta ko, tinatanong ang pangalan, nilalagay ang aking kamay sa kanilang mga ulo, namabandang gitna na, parang pabigat na ng pabigat yung damdamin ko. Parang mapapaisip ka, ano bang ginagawa ng mundo? Madali nating maunawaan pag yung tao masama ugali, nagka-cancer, dapat lang sa'yo yan. Pero bata? Kaya alam nyo kanina, paano ba? Magkahalong saya, lungkot, bigat ng damdamin. Kaya inuna kong napaisip na lang talaga, Panginoon, maraming salamat. Hindi naman ako kabaitan, pero wala akong cancer. Hindi naman ako kabaitan, pero bakit ako ang malusog? Ibig bang sabihin yung mga bata, masama ang ugali? Ngayon, punong-puno yung ating simbahan. Gusto kong isipin kasi birthday ng mahal na Birhen. Pero paano kaya kapag hindi na siya nagbe-birthday? Mapupuno pa kaya ulit tayo? Kapatid, yun yung isang mensahe ngayong araw na ito. Ano bang mission ko sa buhay? Tumambay? Ano bang mission ko sa buhay? Magpakasarap? Ano bang mission ko sa buhay? Mabuhay ng para sa sarili lamang? Alam nyo kanina, cupcake, mamon, tinapay, yung mga inalay po ninyo, yung binigay po namin dun sa mga batang may cancer, adventure, sobrang dami po, 200 po yung nagawa natin. 200. Binigay na rin namin sa mga may cancer na ang haba-haba ng pila, nag-aantay para sa kanilang radiation at chemotherapy. Tapos heto tayo, mas malakas, mas malusog, walang problema. Kaya nung nagpapasalamat po sila, isa lang yun na-realize ko, Diyos ko, mamunat tinapay lang yung nabigay ko, sobrang pasalamat ninyo. Pero mas sobra yung pasasalamat ko kasi mas nagbukas ng aking pananaw sa buhay. Kaya mga kapatid, pwede natin sabihin, mas maswerte tayo. Kaya ngayon, siguro, simula ng mission natin, seseryosohin ang buhay pananampalataya ko. Kaya matapos ka talagang magpasalamat sa Diyos dahil wala kang cancer, at ang malungkot pa nga doon, sabi ko doon sa madring kasama ko, parang hindi mo talagang maintindihan, no? Pag mababaw yung pananampalataya mo, bibigay ka talaga. Kasi mahirap na nga, nagka-cancer pa. Kaya kayo talaga, sabi ko, punta tayo kay Sara Diskaya. Totoo po, totoo. Hindi, wala pong biro. Kung makikita nyo po yung ikot ng mga tao sa PG, sabi ko nga ganun, sabi isang kasama ko kayo na kabataan, parang magandang regular na nagpupunta sa ospital, para nagbubukas ng ating paningin sa realidad ng buhay. Nakailang ikot po yung pila ng mga may cancer. Bakit? Naghihintay ng kanilang radiation. May nakausap po isa nating kasamahan. 4 o'clock siyang nakapila. 5:00 na, hindi pa siya nakasalang. Mapapaisip ka talaga eh. Para bang mas masama ba siya kaysa sa akin? O may nagawa ba siya? Ba't siya may cancer? Hindi naman ganun ang takbo ng buhay eh. Pero ngayon, dahil nga malakas tayo at malusog, hindi nangangahulugang mas mabait at banal tayo, dapat kailangan taga natin malaman, ano nga ba talagang misyon? Bakit buhay pa ako? At yun po yung unang ibinibigay po sa ating paalala sa pagdiriwang ng kaarawan ng mahal na Birhen. May plano ang Diyos para sa bawat isa. At kinakailangan lang natin malaman at mapagtagumpayan ano ang plano ng Diyos para sa akin. Kaya siguro mamayang gabi, hindi naman siguro kalabisan. Bago po kayo matulog, oo nga no,
Hindi man ako kabaitan, hindi man ako masyadong mabuti, pero buhay pa ako. Maaaring walang pera, pero walang sakit. Ano nga ba talaga ang mission ko sa buhay? Bakit binubuhay pa ako ng Diyos? Aminin ninyo, mas madali nating matanggap yung taong may cancer pag masama yung ugali, di ba? Kapag nalaman natin malakas humithit ng sigarilyo, sasabihin natin, tama lang nagka-cancer ka. Kasi isang paketing sigarilyo ba naman araw-araw? Pero yung bata, 2 years old, hindi pa nga marunong maglakad, tinutusukan na ng iba't ibang kemikal para sa kanyang chemotherapy. Kaya sabi ko kayo na, siguro, bato na lang ang puso ng taong hindi talaga maaawa sa ganitong kalalagayan. Kaya kanina, matapos ko pong maawa, nagpasalamat ako sa Diyos. Lord, thank you. Hindi man sa akin, hindi rin po, wala ring sakit yung pamilya ko. Wala rin pong may cancer sa aming pamilya. At pangatlo, matapos ko magpasalamat, yun po talaga yung nasabi ko, Lord, may mission pa ako. Tulungan mo ko hindi lamang mapagtagumpayan, kundi malaman, ano nga ba ang dahilan, bakit buhay pa ako. Pangalawa, itinuturo ng kaarawan ng mahal na birhen na tunay na ang mga dakila ay yung marunong magpakumbaba. Hindi dahil sa kayamanan o kapangyarihan, naging dakila ang ating mahal na birhen, kundi sa kanyang taglay na kababaan ng kalooban at pagsunod sa plano ng Diyos. At ito po yung pangalawang hamon sa atin. Mapagtatagumpayan lamang natin yung ating totoong misyon kung handa natin pakinggan ano bang plano ng Diyos para sa akin. Ano bang gusto ng Diyos? Ang Diyos po, hindi naman bababa mula sa langit. O sabihin niya, Sister Toyang. Hindi naman. Hindi naman bababa mula sa langit ang sabihin na, Kapitana, ito ang gawin mo. Hindi naman. Baka nga po pag sinabi niya sa akin, Father, kinausap po ako ng Diyos kagabi, baka nga po matakot pa ako sa inyo. Pero paano natin malalaman yung kanyang kalooban? Sa daan ng kapakumbabaan. Hindi pwedeng malaman ang kalooban ng Diyos sa mga taong mayabang. Hindi pwedeng malaman o hindi kayang malaman ang kalooban ng Diyos sa isang taong mataas. Hindi kayang pakinggan ang kalooban ng Diyos sa isang taong hindi marunong sumunod at makinig. Kaya paano malalaman ang kalooban ng Diyos? Tahakin ang daan ng kapakumbabaan katulad ng mahal na birhen. Naging matindi ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat hinayaan niya ang Diyos na kumilos sa kanyang bawat desisyon at plano. At pangatlo, si Maria, dahil mapagkumbaba, si Maria, nalaman ng misyon, siyang ating daan patungo kay Kristo. Ang kanyang kaarawan po ay paalala na siya ang laging nagtuturo sa atin lumapit sa kanyang anak. Kaya alam nyo, maswerte po tayo sa Peña Francia, ha? Hindi ko alam kung naisip nyo po ito. Maswerte tayo kasi yung ating patron, nanay. Na parang sinasabi sa atin ng mga nabirin, uy, nanay nyo ko, magpaalaga kayo. Gusto ko kayong alagaan. Gusto ko kayong angkinin. Pero aminin natin, kung sino pa yung mabibigat ng mga problema, ayaw magpaalaga kay Inang Peña. Ngayon, puno ang simbahan. Pero alam niyo, kung bibilangin po natin ang populasyon sa Peña Francia, 18 ang barangay, kakaunti po tayo. Kaya araw-araw bilang kura paroko, yun yung lagi kong dasal. Sabi ko, mahal na Birhen ng Peña, lagi niyo pong iparamdam ang inyong pagiging ina sa aking mga kaparokya. Ako po kasi bilang tao napapagod, susuko, titigil, magagalit, maiinis. Pero sabi ko, alam ko po, bilang nanay namin, hindi niyo po kami susukuan.
Kaya ang mahal na Birhen ng Peña, maswerte tayo sapagkat sa paglapit natin kay Inang Peña, tinutulungan niya tayong lumapit sa kanyang anak. Sa pananalangin natin kay Inang Peña Francia, parang laging sinasabi sa akin, sige, tutulungan kita, lalapit tayo sa anak ko. At tunay na ang mahal na Birhen, ang ating daan patungo kay Kristo. Ang ating mahal na ina ay patuloy na nagiging nanay upang alagaan niya tayo. Kaya ang ganda po ng titulo ng mahal na Birhen ng Peña Francia, ina ng mga dukha. Kapag sinabing dukha, hindi lamang po yung walang pera o mahirap. Kapag sinabing dukha, may pangangailangan. Ibig sabihin, walang taong walang pangangailangan, lahat tayo dukha. Kahit ang mayaman, meron niyang pangangailangan. Hindi lang pera ang kayang tagunin ng kanyang bawat pinagdaraanan. Kaya ang kaarawan ng mahal na Birhen ay nagpapaalala sa atin, si Maria ang daan patungo kay Jesus. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli kong uulitin, ang mahal na Birhen sa pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan, napagtagumpayan ang kanyang misyon. Ikaw kapatid, ano ang misyon mo? Hindi lamang sapat na malaman, dapat mapagtagumpayan. Pangalawa, mapagtatagumpayan ng misyon kapag marunong magpakumbaba. Sapagkat walang mayabang na tunay na nagtatagumpay. Magtagumpay man, sandali lang yan. At pangatlo, kung ibig natin makarating kay Kristo, hayaan ng mahal na Birhen, alagaan tayo. Parang sinasabi ng mahal na Birhen, nanay niyo ko, anak ko kayo, magpaalaga naman kayo. Sa misang ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen ay siyang larawan ng pagsunod, ng kapakumbabaan, at higit sa lahat, ang daan patungo sa kalangitan. Mama Mary, happy birthday po. Amen.